mahiwaga ang buhay at full of surprises na ilalagay ka sa destiny mo talaga. Kaya for me, right now, mas naging masaya na ako, mas naging excited na ako kasi I know mas marami pa po ako magagawa at mas matutulungan dahil sa bagong role ko ngayon dito sa mundong to. Hi classmate, kumusta po kayo? And actually, ang 5 days ko na ata dito sa Japan. And after ng topic po natin na puro growth. At ito naman ang, syempre ito yung pinakamagandang magiging topic, the growth blueprint. Ibig sabihin, paano mas magiging stable at mas magiging consistent na kung ano man ang sitwasyon nyo right now. We need to understand classmate na syempre, maraming mga tao na ang goal lang talaga nila kumita ng pera, or sa industry ginagalawan namin, minsan ang goal ng majority makabayad lang ng utang, kumita ng dagdag na kita, magkaroon ng kotse, but majority after that nawawala na. Because yun lang ang pinaka-goal nila. And right now, ang ituturo ko po sa inyo, ano yung dapat po ninyong gawin para kung nasaan man kayo right now, hindi na kayo babalik pa pababa, but kung meron man kayong magiging bago na mangyayari sa inyo is laging paangat ng paangat ng paangat. Number 1, syempre napaka-importante, clarity of vision. Now, pwede nyo po itong simulan ulit na kung nasaan ka man right now, kung ano man na naging success mo or ano man na naging failures mo, it's all part. Sabi nga nila, don't ever let past define who you are. Kayang-kaya natin laging baguhin kung saan tayo papunta in the future kasi ang pinaka-importante naman, it's not the past, it's not the future alone, but it's the present kung ano ang ginagawa mo right now. And sa akin, ang naging goal ko sa industry ng network marketing, syempre nandun na kumita, magkaroon ng kotse, makapag-travel ng lots of places. And syempre mas maging sikat, makilala at maging icon ng industry. And it all happened. Lahat siya nangyari. But right now, I have another goal. Na isang goal ko is, maliban sa passive income, ang goal ko naman is kumita ako ng malaki na tinaterm to ni Eddie Shai, nung isa sa nag-train sa amin, is paper money. Ang paper money pala classmate, para mas maintindihan natin. Example, meron kang trabaho. Yung kinikita mo sa trabaho mo, in-invest mo sa ibang negosyo. Itong negosyong to, hindi ikaw nag-aasikaso, wala kang ginagawa dito, but kumikita ito. Yung kinikita ng negosyong to, ang term na doon is paper money. Ibig sabihin, kahit ano na ang gawin mo doon, okay na, pwede mo na siyang gastusin na kung saan-saan. And right now sa akin, ang mga goals ko, syempre, yung kinita ko for the past sa pag-network, gusto kong kitain siya sa passive. Ibig sabihin, doon na sa paper money, sa mga ibang investment ko, dapat yung ginagastos ko per month, yun ang kinikita ko and it will be more than that. Second, ang isa pong goal ko, syempre, lumaki ang Ascendra at yung achievement ko bilang networker, mas maraming ma-achieve yun sa company namin at the same time sa mas maikling panahon. Sabi ko nga Ascendra is not here just to compete with other network MLM, but we are here to redefine the game. Ibig sabihin, mag-create kami ng panibagong ingay, panibagong achievement, panibagong success na minsan hindi pa nagagawa ng kahit sino. Okay, ulitin ko, passive, palakasan ng sobrang company tinayo namin. And right now, nagkaroon ako ng goal kasi narinig ko na maraming mga classroom na I think 20,000 or I think 20,000 or 2,000 classroom ang target. Parang konting-konti lang nagagawa. Then sabi ko, I could start na isa sa goal ko, magpapatayo ako ng classroom one at a time. Alamin ko magkano yung budget, magkano gastos. Then after, magpapatayo ako and who knows, malay mo, makapagpatayo tayo ng libo-libong classroom pagdating ng oras. Yun naman ang isang tights ko sa mundo na makatulong din ako sa kapwa ko Pilipino. Kaya sa inyo naman classmate is, you could start another 90 days. 90 days na isulat mo yung mga dapat nyo pong gagawin. Much better parang sa akin right now. Kahapon nakapag-vlog ako, ngayon nakapag-vlog ulit ako, and hopefully magawa ko po talaga makapag-vlog everyday para mahabol ko yung mga backlog ko. The same with yung classmate na pwede mong simulan kasi importante na meron kang fixed na schedule, meron kang fixed na dapat na gagawin para kahit ano man ang emosyon mo, magagawa mo talaga siya. Kaya you could start, ano ba yung gusto mong gawin for 90 days, punuin mo na yung schedule mo ng align dun sa goal mo para maging clear ang foundation mo. At number 2, build your system. Pag sinabing system na to classmate na wala ka nang iisipin, ito na dapat yung lagi nangyayari. Parang di ba, parang sa mundo,
for us to create as skilled workers, alam natin lahat na pag pinanganak ka, may darating na ganitong edad na mag-aaral ka at gagraduate ka ng ganitong edad at mag-work ka. In short, you need to have a system also sa everyday mo. Ano bang ginagawa mo pagkagising mo? Hanggang ultimo pagtulog mo, anong ginagawa mo? From Monday to Sunday, anong ginagawa mo? I-fix mo na siya lahat. Kasi importante, classmate, na wala ka ng tinatawag na decision fatigue. Ang decision fatigue kasi pag magdi-decide ka just by own emotion, mas mahihirapan ka. Kasi minsan magkakaroon ka ng gana, minsan mawawalan ka ng gana. Sa akin, network side, I am very, very disciplined. Kaya nga, for the past month, hindi muna talaga ako nakapag-vlog kasi, syempre, mas priority ko yung bread and butter ko. Mas priority ko yung passion ko. Na itong pag-vlog naman, this is my tights. Ito yung tulong ko sa mga kapwa ko nangangarap din, sa mga kapwa ko tao na gusto magbago buhay. Ito yung isang way ko para mas makatulong. Kaya syempre, uunahin ko yung pinaka-bread and butter ko. Then after ngayon, na medyo naging okay na yung flow, medyo gumaganda-ganda na ulit. Kasi nung syempre, ang lahat ng company may tinatawag na birth pains. Ang daming dinaanan ng company namin. Lalo na yung pag-transition ko, honestly, bigyan ko ng konting glimpse, hindi po talaga yun ang pinaka-plan. Ang plan ko talaga, sabi ko kung makakapag-decide man ako, baka probably by next year. But sabi ko nga, divine intervention na na-push ako na magtayo, na-push ako na makasama sa Ascendra nang actually wala po talaga sa kaplano-plano ko. Lagi ko naman ito nababanggit sa inyo na kung meron na ako gustong ma-achieve, meron pa akong gustong i-achieve bilang networker, not bilang an owner. But sabi nga, minsan mahiwaga ang buhay at full of surprises na ilalagay ka sa destiny mo talaga. Kaya for me, right now, mas naging masaya na ako, mas naging excited na ako kasi I know mas marami pa po ako magagawa at mas matutulungan dahil sa bagong role ko ngayon dito sa mundong to. Kaya ikaw, classmate, importante meron kang system para meron ka ng fix na gagawin everyday. Number 3 is duplication. Teach your system. Hindi dapat ikaw lahat ang gumagawa ng mga ginagawa mo. Sabi ko nga, kung meron ako classmate na isang I could say na asset na meron sa akin, I could always create what I need. Ibig sabihin, kung ano yung tao na kailangan ko sa bagong endeavor na ginagawa ko, I could always create them. Kaya kong mag-guide, kaya kong mag-mentor ng tao na kung kailangan kita maging magaling ka mag-network, kaya kitang turuan, maging magaling kang speaker, kaya kitang turuan, maging magaling ka kung anong need ko, kaya kitang turuan. And dapat ganun ka rin, classmate, kasi you will never be rich pag hindi ka kumikita habang natutulog ka. Kaya hindi mo rin magagawa, nakikita ka habang natutulog ka kung hindi mo kayang i-duplicate sa sarili mo. Kaya starting right now, you should learn how to duplicate na yung mga ginagawa mo lang naman ng paulit-ulit. Malay mo, pwede nang gawin niya ng AI, or malay mo, pwede nang gawin ng ibang tao na sosyalduhan mo, or malay mo, yung mga tao nakapalibot sa dyan, kuya mo, kapatid mo, magulang mo, na pwedeng silang makatulong sa'yo para mas ma-leverage ka rin sa mga bagay na kailangan mong gawin. At number 4, sa evolution, you need to reinvent yourself. Nasasabi ko to, classmate, sa mga past vlogs ko na hindi ka pwedeng magkaroon ng bagong results if you're not going to change a new you. You need to have a new version of you for you to have a new results na gusto mo. And just like me, right now, I'm already an owner. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko na mga naging halos kapatid ko na sa industry, sabi ko, pasensya na, hindi na ako pasyado pwedeng maging makulit na kung ano-ano pinagagawa. Kasi syempre, bilang may-ari, you have already a responsibility. Kaya, I need to discipline myself na for the past months, I'm so happy kasi I seldom drink na talaga. Minsan, 1 or 2 times per month. Nagkataon lang dito lang sa Japan. Sabi ko siguro dito lang sa ibang bansa medyo iinom talaga palagi kung talagang kailanganin. Pero sa Pilipinas, as much as possible, I don't drink. But ang pinaka naging masaya ko kasi nakakapag-gym na ako ng 3 to 4 times a week. Nagiging consistent ako, hinahanap-hanap na siya talaga ng katawan ko. And maliban doon, I need to change my wardrobe. May mga damit na ako, marami na ako mga tinatago kasi gusto ko rin magpalit ng mga bagong set of damit. And bumili din po ako ng sasakyan na even talaga, honestly, ako napakasimple ko lang naman na tao. Kahit anong kotse, I'm happy na rin naman. Kaya lang, since I have a new job na kailangan kong gawin, then I need to be the best
And sa industry namang ginagalawan ko, iba pa rin kasi syempre if you have a new car and kahit papaano pag yung kotse mo medyo maganda-ganda din naman. Kaya yun, nagbabago ulit ako para sa mga new results na mangyayari in the future. Kaya I'm very excited for that. Kaya ikaw din, classmate, you need to change if you want your results to change. Kaya classmate, sa pagtatapos natin, always remember, success is not just a destiny. It is a system. It is a system that has a clarity. Clarity na kahit ano ang mood mo, kahit anong sitwasyon mo, alam mo na kung ano ang dapat mong gagawin. Then if you will have that blueprint, ngayon pa lang, classmate, congratulate na kita kasi your life will never be the same ng katulad pa ng before. Kung wala ka pa naman system right now or bago ka pa lang dito sa vlog ko, ano pang inaantay mo, classmate? Balikan mo lahat ng mga vlogs ko. Don't force yourself to watch my vlog every single day. Enjoy nyo siya as much as possible. Sana habang nanonood ka ng vlog ko, isulat mo siya at igawin mo rin siya. Kasi it will be useless. It doesn't guarantee na dahil lang nanood ka ng vlogs ko at tinapos mo from day 1 hanggang ngayon, magiging successful ka na. Useless lahat yun, classmate, kung hindi mo siya isa sa buhay. Kaya sa akin, sa mga bago pa lang dito sa vlog ko, thank you for being here. And sana ma-share nyo rin po to sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo na alam nyo na gustong-gusto rin nila maging successful sa life. Kasi sabi ko nga palagi, sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayong nagsimula din sa wala? Ako, I started sa walang-wala. I'm just happy and I'm just lucky na marami po ang mga naging kaibigan na naging mentor ko, na tinuruan nila ako kung nasaan man ako right now. Kaya pinapass it forward ko lang naman kung ano yung mga natutunan ko, kung anong sitwasyon ko right now, pinapass on ko sa inyo kasi sa totoo lang sa mundo naman natin, kaya naman talaga na mas maraming tao ang maging successful. Nagkataon lang, in-orchestrate ang pagiging mahirap kasi mas madaling makontrol, mas madaling maniwala sa mga narrative ang mga tao na kumakalam lagi ang sikmura. And ako wish ko na this lifetime magkaroon tayo ng mas mga nag-iisip na mga Pilipino na hindi basta-basta nakokontrol, at the same time mga Filipino na concern sa kapwa natin Pilipino na mas umangat tayong bawat isa. Kaya eto na po muna si classmate Joseph. Hopefully marami naman po kayo natutunan. Kaya ano pang inaantay nyo? Share nyo na to, mag-comment kayo. At the same time, nang babati na ulit ako kayo, mag-comment na kayo ng mga gusto nyong ipabati. Bye-bye!